Isa sa mga paborito kong ulam na kainin pero hindi lutuin ay rellenong pusit. Hindi king crab? Hindi king crab, hindi talaga. King pwede yun, di ba? Yung rellenong pusit kasi, ang dali-dali niyang kainin eh. Alam mo yun, wala nang tatanggalin kahit ano dyan. Tapos, ano? Toothpick. Toothpick, tama. Hindi. Yung Nakagat mo yung toothpick. Pre, yung toothpick na yan, magagamit mo pa yan sa dulo, di ba? Pero isa lang naman yun. Isa lang naman, tsaka wala kang ihimayin sa kanya masyado. Kaya sarap kainin yan. Lutuin, hindi rin naman siya ganun kahirap, pero ewan ko, parang tinatamad lang akong gawin siya. Eh dahil doon, gagawa tayo ngayon ng rellenong pusit. 3 ways, pare. Meron akong food memory sa rellenong pusit. Bigay ito ni Ninong Fermin. Oo. Lagi yun. Kakaiba yung pusit niya. Sabi ko, bakit ganito yung pusit ni Ninong Fermin? Bakit? Masarap. Hindi, bukod sa masarap, bakit ganito yung texture? Kasama ni... Ni ano pangalan ni Ninang? Rellenong pusit niya, mahibla, pre. Tapos habang tumatanda ako, na-realize ko na yung rellenong pusit niya, kasing texture nung dilatang pusit. Yung saba. Oo, yung dilatang pusit. Ganun siya. Tapos tumatanda pa ako, nalaman ko na yung mga ganong klaseng pusit pala ay pinapakuluan ng matagal. Ano sa typical wisdom na ini-impart sa atin na dapat ang pusit ay mabilis lang niluluto. Ang pusit ay pwede mong lutuin ng mabilis, 45 seconds, o matagal, 45 minutes. Nothing in between. Kasi doon siya nagiging makunat. At yung dalawang pusit na yun, yung mabilis lang, tsaka yung matagal, sobrang magkaiba ng texture niyan, pare. So dahil dyan, gagawin natin parehas yun. So rellenong pusit 3 ways nga. Ang pusit na gagamitin natin, syempre yung pang-relleno, di ba? Yung mga ganyang kalalaki. Etong size na to, ito yung ideal para dun sa rellenong pusit na papakuluan natin ng matagal, which is yun nga yung una nating gagawin, no? Sa maliliit, pwede na yan dun sa sa hindi papakuluan, dun sa ibang method natin. Pero kahit anong pusit naman na meron kayo, pwede naman yan, wag lang yung mga pusit na ganyan. Pag napalaman mo yan, congratulations, di ba? Bago tayo magpalaman, usapang palaman muna talaga tayo. Minsan, nagluluto ako ng rellenong pusit na luto na, yung giniling. Para alam mo na kung ano yung magiging lasa niya. Isa pa doon, usually kasi, kapag luto na yung nilagay ko, marami tumatagas na palaman. Kasi anong nangyayari, hindi na masyadong lumiliit yung karne kasi luto na. Pero yung puset, lumiliit pa, di ba? So, kapag hilaw nyo parehas pinalamanan, yung puset, liliit, yung laman, liliit. At halos the same rate, di ba? So, medyo mas nalilesen. Pero kahit ano naman pwede. Pero kung hindi ka pa sanay, mas maganda na lutuin mo muna yung palaman mo para alam mo na yung lasa. So, meron tayo ditong giniling na baboy. Uy, ano yung inaabot mo? Kita mo, hindi naman eh. Tapos, yung mga ulo ng puset, eto usually, chinachop to nilalagay sa palaman. Pero I suggest wag na. Calamares yun na lang yan. Para sa akin, eto ang pinakamasarap na calamares. Ulo talaga. Tsaka ano? Pinagagawan niya. Yun yung pinakamalaki eh. Kasi isang bilog lang na gano'n, di ba? Ito pinakamasarap na calamares. So I suggest wag nyo nang gamitin to. Pwede naman isa-chop lang naman yun kasi hahalo nyo. Pero wag na, calamares yun na lang, di ba? So ano ba ang gagawin natin? Titimplahan pa ba natin siya? Ay, lulutuin pa ba natin siya bago yung palaman? Di na, rekta na. Hindi, lutuin mo. Hindi, ayoko, sabi mo eh. Lutuin mo. Ikaw, ano tingin mo iyan? Ako, lutuin mo. Hindi, wag na hilaw na lang. Mas okay yun. Bakit? Bakit nga? Hindi, ayoko eh. Huwag mo lutuin. Sige. Usually rin naman kasi pagdating sa timplahan ng ganyan, ano naman yan, nag-i-even out naman yan lalo kung matagal yung pakukuluan, di ba? Yabang nito, nasa Netflix lang. Kingdom. Ang Kingdom. Kingdom ba sa Netflix? Ano yan? Yung zombie. Yung maso. So, habang mabanter sila, naglagay ako ng bawang. Naman. Kahit anong ilagay nyo dyan, bahala na kayo. Paminta. Pwede rin naman. Nangihiram ka na ng banat, ha? Akin yun eh. Hindi, banat ni Ian yun eh. Oo. Ako nagpauso ng electric fan sa kanila. Sa baga mo. Galit to. Papahiramin naman kita eh. Asin, nor liquid seasoning. Tapos pwede kayo maglagay ng sibuyas, pero hindi ako maglalagay. Mamaya makikita nyo kung bakit. Bakit? Mamaya nga eh, ha? Tapos eto, garlic chips o kaya crispy garlic. Pwede kayo maglagay niyan. Kasi eto, dahil matagal siyang lulutuin, bukod sa iba ang lasa ng crispy garlic sa fresh na bawang, ano yan? Paano ko ba explain to? Para siyang nagiging malagkit, parang ganon. Ayaw mag-record, palit memory card. Sinira pa ni Alba yung camera natin. Hindi ako maglalagay ng sibuyas, pero lagay tayo ng white part ng leeks na medyo lasang sibuyas din naman. Yan natin dyan. Oo, nawala na naman yung scraper. Ay, oo nga, yung scraper ko na naman. Tama. Ganyan natin dyan. Yan. Okay, mas madali trabaho. Hindi pa ulit-ulit, hindi pa balik-balik, diba? Tapos, lamutakin na natin yan. Alam mo, madali lang naman ang rellenong pusit kasi very forgiving yan. Nga pala, sa iba pala. Teka, ito na baglabs natin. Wala na tayo itim.
Sir, magbabarko ka? Gusto mo magbarko? Ha? Hindi. Ayaw magbarko? Ako eh. Ay, meron pala dito. Hindi dating mata yan. Shumagurat, pare. Sa mga hindi nakakalam kay Shumagurat, Jerome, lagay mo nga dito picture ni Shumagurat. Marvel vs. Capcom ang Shumagurat, pare. Yan. Hindi to katulad ng pre, ng longganisa o siomai na kailangan mong lamutakin hanggang lumagkit. Although, magbe-benefit din naman siya doon, pero hindi na kailangan. Kailangan lang to, mapantay natin yung yung lasa. Nga pala, ito yung sa mga gagawin nating rellenong puset. Ito yung medyo common lang, pare. Siyempre, mamaya, lalaroin natin yung yung ibang rellenong puset. Paano yung laro? Uy. Bakit? Nag-Game Boy ako, pre. Ano bang mo? So, ang paglalagay ng ng ganyan, talagang pupuwersahin nyo, pare. Papasok na ganyan. Tapos parang uutot pinsan yan eh. Umuutot siya kasi may hangin sa loob. Pag pinapasok na ganyan, lalabas yung diba? Hindi, minsan hindi mo naman kaya sadyain niya. Hindi mo kaya sadyain niya. Minsan lang nangyayari yun. Kailangan, siguro around mga 80% na puno lang siya. Huwag nyo madaliin. Ang pagpapasak ng laman sa puset ay, sabi nga ni Kuya Kim, weather lang. Anong connect nan, sir? Ewan kay Kuya Kim, narinig ko lang kay Kuya Kim yun eh. Tignan mo yung space sa taas, bro. Medyo maluwag pa siya ng konti. Para hindi sumabog, di ba? O ng toothpick, ganyan mo, tapos isa pang ganun. Kung po pwede, mas mataas. Diba? Para mas maraming space sa loob. Ba't walang menthol sa dulo yung toothpick? Huwag yung gagamitin yun, ha? Yung toothpick na may menthol, wag yun, ha? Pakiusap lang, ho. Ngayon, lulutuin na natin to. Medyo conflicted lang ako kung gusto ko ba tong i-sear para makuha natin yung lasa ng inihaw na puset. Pero siguro hindi na. Hindi na. Pwede nyo gawin yun. Ako hindi na. Kasi meron pa tayong mga lulutuing version mamaya na for sure masisir siya, pare. Ito tayong kawali dito. Mas yung bawang namin may mantika na yan. Meron tayong food processor dito. Ito yung mga sibuyas natin kung bakit tayo walang nilagay na sibuyas, pare. Ang dami yan. Siguro ewan ko, gano'ng karami ba ito lintik na to? Basta marami yan. Kasi ito yung basically pagsasabawin natin, pre. Ito yung magbibigay ng body sa sauce natin and hindi na rin natin tutubigan to. Pagpapawisin natin yung sibuyas at yun yung magbibigay ng lasa doon sa dish natin. Matamis to, pre. Diba? Tamis, malinamnam, maangot, alam mo yun. Medyo nagtubig na siya. Yan mismo yung gusto natin. Lagay na natin yan. O sitimplahan natin yan. Ako gusto ko lagi tinitimpla dyan. Optional lang naman, nor liquid seasoning. Kung meron kayo, pwede rin naman toyo, walang problema. Pero kasi mas masarap to eh. Tapos oyster sauce, gamit namin nor, syempre. Tapos paminta. Ito ang marami. Lalagay tayo ng paminta dito sa umpisa, maglalagay din tayo sa huli mamaya. Kailangan hindi masyadong kumukulo kasi gusto nga natin na, kumbaga, mamawis lang yung sibuyas. Diba? Hindi natin gusto mag-evaporate agad-agad lahat ng liquid dun sa sibuyas kasi yun nga yung magluluto sa pusit natin. Tatagdan natin yung mga pusit natin. Ganare. Tapos pwede natin takpan yan. Kung meron kayong takip, pwede rin naman kartus yung ginagawa natin dati. Para tatakpan nyo lang ng papel. Pwede rin aluminum foil. Pero mas maganda, takip, para cover talaga siya. Kasi ayaw nga natin mag-evaporate lahat. Ang tanong, meron ba tayong takip na kakasya? Maliit. Kasya to. Kasya sa akin, sa'yo. Wala na, napakita ako na eh. Napakita ako na eh. Oh. Sapa. Daya ako! Last. Sakto. Sa'yo, napasok ng konti. Ikaw. Hindi, basta kailangan Kasya. takip niya walang resistance. Malaki. Malaki to. Sa'yo. Ako tingin ko sakto. Sakto. Mahinang-mahina lang to. At isisimmer lang talaga natin yan hanggang mamaya. Ito yung pinakahuling maluluto, I guess. Diba? So habang sinisimmer yan, pwede na natin ilutuin yung dalawa pa natin. At etong isa, ito yung rellenong puset na hindi pumasa nung sinadjust ko to dun sa restaurant. Shoutout kay Asyong. At ito yung ating longganisa rellenong puset, pare. Gawin na natin yan. Hindi ko alam kung sinayang o baka talaga stupid yung idea. Malalaman natin yan. Nagtubig. Kahit wala tayong nilagay na tubig. Alam mo, di ba? Dami niya na. So, mamaya, mas matutuyo, mas magkakonsentrate yung lasa, mas masarap yan. Ngayon, doon nga tayo dun sa longganisa, rellenong puset, pare. Vegan longganisa, pare. Actually, eto, inano ko kay Ashon, nung sabi ko, gagawa ako ng palaman ng vegan longganisa, tapos papalaman natin sa puset, tapos serve natin as rellenong puset. Ayaw. Tinanggap ko yun ng buong buo. Hindi sumamalo. Wala. Hanggang hindi mo dinadala. Hindi. Wala kang galit kay Ash. Wala. Kahit kailan, di ako nagtanim ng galit kahit kanino. Anyway, eto siya.
May isipin mo nga naman kasi, ano ba? Bigan longganisa. Giniling lang naman na may timpla yun, may specific na timpla. Iba yun yun. Maraming bawat may specific na timpla. Papalaman mo, so hindi naman siya naiba sa normal na gawain, di ba? Ngayon, sabi ko, boring naman, parang first lang din natin. So, dadagdagan ito. Longganisa, hamonado. Pero yung typical na matamis sa longganisa, kasi lahat ng niluto kong rellenong pusit buong buhay ko ay merong tamis. Kung hindi man siya sa sarsa, sa sausawan. Masarap ang matamis na pusit, pre. At tsara. Matamis na suka. Diba? Masarap siya. Pwera na lang again, doon sa sibuyas kamatis yung palaman, toyo kalamansi lang ang sausawan nun. So, meron tayong savory, maalat-alat, mabawang. Tapos meron tayong mabawang din, pero manamis-namis ng konti, diba? So, gawin muna natin yung palaman natin. Buksan natin yan. Ayan. Uy. Familiar, oh. Uy, pwede pala yun. Amin mo. May karne. Wala lang. Gusto ko lang makita yung takot sa mga mata mo. Kung po pwede nga, naisip ko lang, no, pwede mong laruin to eh. Like kahit anong, tulad nga sinabi natin kanina, kahit ano pwede mong ipalaman dyan. Kumuha ka ng kahit anong sausage na meron, diba? O kaya ano pa ba? Embutido. Pag-iisip na ng lola mo, lola, teka! Akin na isa. Tapos again, etong ano natin, longganisa nating, eto di ba kala longganisa palengke lang? Nga natin, dapat luto na to eh. O yan na nga, oh. Luto na nga, medyo luto na nga siya. Pero medyo lang. Itinurbo, gano'n sa palengke eh. Ayan oh, medyo hilaw-hilaw siya. Dapat luto na to eh. Hindi, ganito na lang. Lulutuin ko na to. Kesa ilagay natin ng hilaw. Ito, ilagay na natin yan dyan. Kahit ganyang hiwa lang. Mas madali kasing chopin to mamaya o i-crumble natin kapag medyo luto na. Hindi ko to lalagyan ng mantika, hoping na kumatas yung mantika ng longganisa. Kasi ito, kita nyo naman talaga yan. Oh. Daming taba. Ayun nga, wag natin lagyan ng mantika. Check lang natin kung kakatas. Kasi kung hindi, edi lagyan natin ng mantika. Wala naman siguro problema doon, di ba? So, lutuin lang muna natin yan. Tapos, balikan nyo ako dito. Mamaya. Ay, sorry. Sarap, no? Sarap ng longganisang ano namin, ha? Nabili namin, sabi ni Amity. Sabi daw sa kanya nung naging longganisa. Marami na daw nag-away na mag-asawa dyan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Hindi ko talaga alam, pero parang namang naniniwala ako. Yes, anak. Okay, it's time for you to expand your palate. Taste it. You like it? You want this tomorrow? Pasado sa bata. Di ba? Ang bata, hindi nagsisinungaling yan. Tatiran nyo to. Binaligtad ko lang yung pusit natin. And medyo nagkakakulay na siya. Again, wala pa akong masyado ibang dinadagdag dyan. Ha? Oh, ito, medyo mahirap chapin to, pre. Barya-barya to, mahuhulog to. Actually, no, magandang idea na niluto muna natin siya. Yung lasa ng tosadong hari ng longganisa, hindi naman natin makukuha yun, di ba? Kahit hindi sobrang liit ng pagkakachop nyo, kasi masarap yan, medyo chunky. Kasi masarap yung longganisa, ha? Okay to, ha? Okay, pwede na yan. Medyo chunky. Yan, lagay na natin yan dyan. Ayaw ba ipaalam sa mundo yun? So may pinakat po si Alvin na sikreto niya pala. Hindi ko alam na sikreto niya. Sa labas po yun ang pagpipentel ni Alvin, sa pag-aahit ni Alvin sa poknat niya. Iba pa po yun. Namutakan na natin to. Okay na yan. Pwede na tayo magpalaman. Ganun lang uli, di ba? Medyo maanta yung amoy nung bigan longganisa na ano natin. Okay lang, wala nandyan yan. Hindi, bago. Ganun talaga, may anta. Pero malalaman naman natin yan. Cut mo na nga yan. Ha? Trabahuin ko muna to. Ako lang mag-isa. Wala nang iba. Grabe na pagod ako magpalaman talaga. Ba't naman pinuno mo to? Tulad na kanina, tatahiin lang din natin yan. Yan. Tulad nga sinabi ko kanina, maraming paraan para lutuin to. Dito, ang gagawin natin ay iba naman. Doon kasi straight up bracing. Ito, basically pan-searing. Tapos, ibibrace natin siya ng konting-konti lang. Enough lang para maluto yung laman niya. And ayaw natin siya masyadong ma-overcook. Ngayon, isi-sear nga natin to. Meron tayong cast iron dyan na medyo mainit-init na. Lagyan na natin ng mantika gamit ng aming bagong squeeze bottle na merong functional na takip, pare. Walang kalibag-libag. Walang kalibag-libag yan, par, di ba? Gano'n katagal ginamit yun? 2 taon? Yung mantika. Tapos ngayon, tutusan natin kasi gusto kong makuha dito yung inihaw na pusit vibe. Alam mo yun, masarap yun eh. Tostadong pusit vibe. Dito ngayon magbe-benefit yung dish nyo sa quality ng pusit na nabili nyo. Etong pusit na nabili namin, hindi siya babad. Ang turo kasi sa akin dati, sa nung namimili pa ako ng seafood para sa chandling, ang pusit daw, binababa daw sa tubig kasi pagpatay na yung pusit, nag-absorb daw ng tubig yan. So, bumibigat daw yung timbang. Nangyari daw doon, yung features ng pusit, nagiging rounded. Kasi nga, uma-absorb siya ng tubig. So, pag ang pusit mo ay matulis, tulad neto, ibig sabihin daw niyan ay hindi siya babad. Yan! Hilaw pa to, hilaw na hilaw pa yung bagay na yan. Update lang, tinan nyo to. Umiitim na siya and nagko-concentrate siya. Ayan, medyo nasusunog-sunog na ilalim niya. Malapit na to, tinan mo, sarsa, nabuhi sarsa. Yan yung hinahanap natin. Yan yung sa akin. Yung sa'yo. Anong sa'yo? Parang sa'yo yung kakainin mo? Kakainin ko. Okay. Grabe ka. Kala ko nagyayabang ka na naman sa madlang internet. So again, hilaw pa yung mga yan. So ngayon, gagawa tayo ng sarsa.
Tapos doon natin i-brace yung pusit natin. Ano ang magiging base ng sarsa natin? Ito. Yeah. Yung palaman mismo, di ba? Mantika dapat. Pero nakita ko meron tayong garlic oil dito. Yan. O, ilagyan na rin natin ang bawang. Ba't pa ba? Ilagay na natin to, yung ating bigan longganisa, tsaka normal na longganisa. Nakapatay po yung apoy niya na, pero meron pang init na natitira. Significantly lumiit talaga siya. Tapos yung sarsa niya, ayan, nag-concentrate na talaga ng matindi. O kagabi pa nag-iisip yan, di ba? Tikman natin kung kailangan pang i-adjust. May nga akong kutsara, pantikim, kasi ibang tao na ako eh. Mali ba to mo? Isa pa, mali ba to mo? Ah, di ba? Yun yung malupit doon. Yun yung malupit doon, di ba? Naging dalawa. Wala nang timplang kailangan, pre. Para maniwala ang mga ulol rito. Tikman mo. Nasarapan o nainitan? Sarap, di ba? Wala tayong nilagay na kahit ano doon sa labas na nakita nyo kanina, di ba? Ganong kalupit ang sibuyas, bar. So eto, lagyan na natin to ng harina kasi gagawa tayo ng roux. Yan. Konting luto lang. Tapos tubig. Yan. Nawa munang kumulo. Tapos pwede na nating ilagay ito. Tapos, konting tubig pa. Actually, wala pa masyadong timpla yan. Ano ba titimpla natin dyan? Malasa na yung mga nilagay natin ingredients kanina eh. Siguro patis na lang. Ay, toyo pala yung nilagay ko. Toyo pala yung ilalagay. Toyo yung shit, di ako nagkakamali. Toyo yun. Tapos ngayon lalagyan ko ng patis. Ngayon, ayusin natin yung apoy. Tapos, tatakpan natin to. And eto, mabilis lang itong maluluto dahil gusto nga lang nating maluto yung laman sa loob at hindi ma-overcook yung pusit natin. Ano nangyayari sa inyo dyan? Ano nangyayari sa inyo dyan? Eto, naglalaro. Ano ba yan? Ay, hirap sa'yo, Mr. Gamlaga. Dala ka ng laruan sa klase. Ano ba yan? Ano ba to? I will confiscate. I will call your mom, ha? We will summon your mom. Ano to? Mr. Gamlaga, anong tawag dito? Pamulot. Pamulot? Testing lang. Testing lang. O, sa ilong. meron nga dati kinumpikate yung Pokemon cards nung ano ko nung kaklase ko eh. Kinakapunan yung anak ng teacher naka-Pokemon cards na rin ako. Si yung Game Boy ko, binigay sa ano kaklase ko, tapos binasag ni Papa. Tapos yung binili ng Game Boy, patapos nilang pasagin yung akin, binigay lang naman sa akin, nakaklase ko. Ako, totoo yun ha, totoo yun. Parang gusto mong kausapin Papa mo. Hindi, okay na ako. Iyan. Mararamdaman nyo, titigas yan. Kasi maluluto yung karne, di ba? Okay na to. When the meat is ready, it's hard. Sobrang plump, po. Uy, because it's ready. Yes. Like your meat when it's hard. Mamang basos po ni Alvin. Tapos ngayon, dahil hindi na tayo takot na ma-overcook yung ano natin, karne natin, meron na tayong freedom para i-adjust yung lasa ng sauce natin. At doon po sa kabilang kalan, may nagluluto po ng bigal longganisa. Ayan. Ngayon, i-adjust na natin to. Tikman na muna natin. Bin, mo nga to. Parang okay na sa akin, pero parang gusto ko rin lagyan ng oyster sauce. Oyster sauce. Konti lang, no? Ay, masarap na eh. Parang masarap na nga siya. So, different take, ha? Okay na to, no? Kasi yung kanina may oyster sauce na eh. Okay na to, par. Okay na to. So, nakakadalawa na tayo. Doon na tayo sa last natin, pare. At yun ay, actually, sinut na natin to dati, pare. Pusit, palaman, hipon. Gawin na natin yan. Pusit, palaman, hipon. Napaka-basic. So, pusit, papasukan mo ng hipon. Ganon, di ba? So, ito yung hipon natin. Nakabalat na siya. Binalatan ko yung kanina na matagal. At nahirapan ako, nasugatan ako, nangati ako. Mga 4 minutes lang sa akin. Matagal na sa akin yun eh. Usually, sinasabi ko na hindi naman kailangan ng food processor. Pero sa pagkakataon to, kailangan. Kasi ililiquify natin o ipipaste natin yung ating, tawag mo dito? Hipon. Hipon. Yan, lagyan natin na asin yan. Gilingin natin hanggang mag-liquify. Yan. Pwede natin timplahan. Ang simple lang titimpla ko dyan, may asin na yan, di ba? Lagyan lang natin yan ng garlic powder. Tapos, para lang mas maganda yung binding niya, cornstarch. Okay na yan. Tingin mo ba makukuha mo sa kutsilyo yan? Baka posible kung matindi ka. Tapos, tulad ng kanina pa natin ginagawa, ipapalaman ko mag-isa. Pero, a word of caution, medyo mas mahirap ipalaman ng konti ito. Medyo mas malagkit siya. Piping bag. Naisip ko na yan, pero sige nga. Kasi isa nakaisip, di ba? Hindi siya naisip ko yun. Ay, ikaw ba? Naisip ko yun eh. Una siya nagsabi, pero una ako nag-isip. Oo, ganun yun. Pero try natin Sana di gumana. Sana mali siya. Uy, bagong-bago yung tray ah. Pucha, try yan, mas makapal pa yung tansyan eh, pre, oh.
Tira mo, oh. Sobrang nipis pa, ro. Oo. Okay yan. Paano ginusod ko kaya? Ang bala sa sayo to. Intrusive thoughts yan ha, intrusive thoughts. Oo, ngayon, kapag hindi maganda, ang lalabas doon, yung wisdom ko na hindi gawin to kasi hindi to gagana. Okay? Kailangan, ang lalabas dito, ako lagi ang tama, hindi ako nagkakamali. Butasan natin ng konti. So, tama pala ako sa naisip kong technique. Okay pala yung naisip kong technique ako. So, eto na siya. Ito yung pinakamabilis sa lahat ng gagawin natin. Kasi yung palaman, ang bilis lutuin. Yung sauce ito, mabilis lang din. Tapos ito, igigisa ko lang din. Initially, dapat, ang gagawin ko dito, iihaw. Gusto ko kasing makuha yung yung lasa ng ginisa o tostadong hipon at ng ginisa o tostadong puset at mapunta yun sa sarsa, di ba? Meron tayong kawali dyan. Nainitan natin. Again, igigisa lang natin ng konti ito. Hindi sing intense nung ginawa natin doon sa kanina. Hindi naman ganun. Talagang gisa lang na maayos. So, lagay na natin yan dyan. Gisa lang. Eto, may chance talagang umusti yung laman nito. Kasi medyo nag-e-expand yung puset o sa experience ko lang naman. Pero hopefully, mas maganda na yung sealing namin dito. Pag ginigisa nyo to, medyo dahan-dahan lang ng konti. Kasi may chance na kumalas yung toothpick, di ba? Huwag ganon. Tapos, buuin na natin yung sarsa. Kasi tulad ko kanina, i-braise din natin ng konti to doon sa sarsa. Ito yung ulo ng hipon. Pinagbalatan kanina. Tayo, konti lang. Masyado marami. Mantika. Isa lang natin to hanggang mag-orange, pare. Tubig. Lutuin lang natin to for 5 minutes lang para lang makatas. Tapos gamitan natin ng potato masher para mapipi yung ulo na gusto ng iba. Dire-diretso na to, par. Ito kung paulit-ulit kong nilalagay yung nor liquid seasoning at saka nor oyster sauce dito, kasi para sa akin, yun talaga ang lasa ng rellenong puset, pare. Diba? So, ganoon yung gagawin natin dito. Konti lang na nor liquid seasoning, nor oyster sauce, parang apretadang puset, diba? Konting brown sugar, konti lang, yan. Pwede nating ilagay itong hilaw natin na rellenong puset. Hindi ko pa siya palalaputin kasi magtutubig pa yan, par. Di ba? Kakatas pa yan dyan. So, palutuin na muna natin to at maghahanda na ako ng pampalapot. So, parang luto na siya. So, okay na to. Palaputan natin ng konti. Yan. Okay na yan. Konting paminta na lang. And that's it, pare. Ito na ang ating pusit, palaman, hipon. So, okay na yung tatlong rellenong pusit natin. Wala na tayo bang kailangan gawin, kundi Magtanggal ng sapatos, magsalin. wala na tayo bang kailangan gawin, kundi Yan ang Pag-ibig ko. gagawin para sa'yo. tumigil to, ikaw naman sa nun. Nagtatanong ka, may question mark eh. Sir, medyo lumalapit, sir. Mamatulak ka ng demonyo. Ito ako yung demonyo, pare. Plating na natin to. Dito muna tayo sa una natin ginawa. Yung medyo classic sa aking pananaw. Pero ano, pre, okay din yung iserve ng buo. Wala namang problema doon, di ba? Wala mo nang kainin yung toothpick. Tapos dahil gusto nga nating makita yung cross-section yan, yung sauce niya nasa baba, di ba? Yung sauce, initin lang natin ng konti. Actually, masasabi mo bang, sauce pa rin naman siya, di ba? Baka hindi appealing sa inyo yung kulay. Ang pwede niyong gawin dyan, lagyan nyo ng dark soy sauce para lang umitim pa ng konti. Pero ako okay. Ano yan parang home cook nila alam mo yun? Luto ng ninong mong malaki magbigay, di ba? Ninong ko, para binibigyan ako noon, 90s to 500 yun, malinis. Ay, Oo. malaki yun. Malaki yun, pre. Yung 500 nun, isa palang ulo, pero ang laki na ng value nun, di ba? Yan natin. Di ba? Maganda. Ngayon, yung pinakadulo, pangit yan. Yan. Ganda. Uy. Yung. Actually, gusto ko sanang gawin 5 pero parang hindi naman bothering yung even number niya. Konting garnish lang. At eto na, pare, ang siguro masasabi kong classic. Rellenong puset, pare. Plating na natin yung ating next. Next natin, pare, yung pinalaman na natin ng longganisa. Ano kanina? Paro. Uy! Ang ganda, sige, tikman mo yung pangit na yan. Tikman mo. Malamig. Malamig talaga. Kasi medyo mahirap siyang i-slice. Medyo makapal para ma-ensure natin na yung palaman ay hindi masyadong tatagas. Maganda yung niya, yung pagkaka-bind niya.
Ayan, no? Pero pag sinerve sa'yo yan, par. Tsaka pag hiniwa mo, pre, amoy mo agad yung, longganisa. So, feeling ko, malalasahan mo talaga yung longganisa at hindi mo maipagkakaila na longganisa talaga yung palaman niya. Kasi yung pusit element, hindi mo na maipagkakaila. Pusit na pusit yan di ba? Yung longganisa, kailangan malasahan. Dapat hindi siya maglasang giniling lang. Yun yung worry ko dito, kung bakit hindi ako nagtimpla ng sarili kong longganisa. Dapat maglasa talaga siya longganisa at hindi tinimplahang giniling lang. At eto na, pare, ang ating, tawag dyan? Rellenong pusit longganisa, di ba? So, Ian, picture mo na yan at i-plating na natin yung ating huli. Wag nang hiwain, no? I-serve siya ng ganyan. Di ba, no? Tsaka para mabilis. Para mabilis. Hindi, mag-cross-section tayo ng isa. Tapos i-plating natin ng buo, di ba? Yung sauce natin, may chunks yan. Diba? Parang shrimp roll, parang gano'n. Ang ganda. Pero tinan mo, ang ganda ng ano niya, like, ano yan? Pag nakita nilang gano'n, para magtataka ka pa, ito? Yan! At eto na, pare, ang ating pusit, palaman hipon. So, kumpleto na ang ating mga rellenong pusit. Wala na tayo bang kailangan gawin kundi, tikman na natin itong mga tatas. Si Roms, tomo ka ng konti. Yun. Cut. Di na sumagot. Natatakot. Tinuro mo kasi ako. Tukoy ko mamaya. Ganun siya kasarap. Umapaw ang pag-ibig sa damdamin ko. Love you, Dad. Ikaw tumigil ka, Nasabi ko sa'yo. Love you, Dad. De par masarap siya. Wala tayong nilagay na asukal dito. Pero ang tamis-tamis niya. Ito yung na-discover ni Chef JP nung pumunta siya kay Kulangot. Yung karinderya doon sa atin na masarap. Meli Kala Aling Meli. Na ang ginagawa daw pala ni Aling Meli sa mga ilang putahin nila, hindi niya tinutubigan, yung pawis lang ng sibuyas. Diba? Ganun daw. Hindi ko alam yun. Si Chef JP pa nakaalam nun, di ba? Bakit ng palitan? Kamusta? Kiss mo daddy mo. Masarap bago sa akin panlasa. Tsarahin ko mata mo, Okay talaga siya. Hindi ganto mismo yung nalasahan ko nung bata ko. Pero masarap siya. Matamis siya dahil nga sa sibuyas, pre. Iba klase to. Like, ewan ko nag-enjoy akong lutuin to kasi nakikita mo nagtra-transform yung dish before your eyes Yung maputing-maputing sabaw, tapos unti-unti siya nagiging deep brown, alam mo yun? Next, pare, doon tayo sa medyo adventurous na hindi pumasa sa aming restaurant dati na pusit longganisa. Aminin ko, medyo hindi ako masyadong confident doon sa kung paano yung style ng sauce. Kasi ang sauce talaga nito, yung konting-konti lang tapos medyo mamantika, parang adobong tuyo or cornstarch. Ito kasi medyo roux-based di ba? You wanna try this, anak? The longganisa is here. Etong batang to, hard to please to Do you think my thumb is thumbs up or thumbs down? Because you're in the vlog, it's thumbs up. Nagustuhan ng bata, di ba? Ako naman. Pero parte naman kung gaano kaganda yung siksik ng palaman natin. Kasi to begin with, ang ginamit natin dito ay longganisa na gawa na, di ba? So siya, ginawa nung mga gawa ng longganisa na malagkit na maayos, di ba? Para sa mga taong hindi tumanggap nito sa restaurant, kay Asyong, kay at kay it's your loss, pare. Masarap. Nagkamali kayo. Kasi bakit nga naman hindi? Longganisa masarap. Pusit masarap. Ang pagkakaibigan masarap na nasira doon sa restaurant na yon, di ba? Pero sabi ni Asyo, natili kami magkaibigan, di ba? Something familiar. And paano ko ba sasabihin? Something familiar kasi yung lasa ng longganisa alam natin lahat. Form ng rellenong pusit alam natin lahat. So kumbaga hindi ka yan. Tapos kapag kinain mo, gets agad ng bisita mo kung ano yung pinakain mo. Longganisa ba ang laman nito? Mapapaganon sila. At syempre, ang sasagot mo lang ay yes na yes, pare, di ba? Maganda yung idea ng savory longganisa tulad ng vegan. Tapos, hinaluan natin ang matamis na longganisa tulad ng hamonado, yung nabibili natin sa palengke. Pwede rin kayong gumamit dito ng siguro lokban, alaminos, tapos na ganyan ang paboritong matamis na longganisa nyo. Masarap siya, nag-aagaw yung tamis sa alat, di ba? Last, ang ating pusit palaman hipon na sa lahat ng ginawa nating relleno ngayon. Ito yung pinakaiba yung form, pare. Tinan mo. Dahil in-slice natin siya diagonal, which is a good decision din. Kasi mag-iiba yung palaman niya, hindi siya giniling So iba yung form niya. Tapos pag serve mo siya sa sa mga bisita mo,
Ano yan? Ganon. Dapat lagi may ganon eh. Laging may learn yan. Yan yung pinaka gusto nyo marinig sa customer nyo. Gusto. Oh. You're gonna chew it for quite some time because it's big and you only have 2 teeth. So, come back to me. Ay, sorry. Apat na yung ngipin niya. Apat na yung ngipin niya. Sorry. Pusit, palaman, walang sasablay dun eh. Yung ano natin, yung hipo natin, para siyang balls pare, shabu-shaballs, alam mo yun, parang ganun siya, di ba? Masarap yung timpla niya. Para sa akin, yung classic na timpla sa inihaw na puset, nor liquid seasoning, tsaka oyster sauce, kalamansi, di asukal, si ihaw mo. Tinranslate lang natin yun, papunta dito, di ba? And pasok na pasok siya. You like it, anak? Pwede pa kayong maglagay ng iba dyan eh. Kunyari, tuna or salmon. Parang yung fishball episode natin o chicken ball episode natin. Gumawa kayo nun, pasok nyo dyan. Tapos kailangan lang medyo maliliit talaga yung hipon. Kasi ang pinakaayaw natin mangyari dito is ma-overcook, pusit natin. Pero dapat, luturin dapat yung palaman. So, importanteng maliliit lang talaga siya. Ano ba ang paborito ko sa tatlong to? Siguro dito ako sa classic. Not saying na hindi masarap yung dalawa. Yun, hindi yung sinasabi ko. That is not the case at all, pare. Pero, iba lang talaga yung classic eh. Caramelized onion sa sobrang dami na nagsarsa na siya. Tapos yung cooking experience niya, iba rin talaga eh. Iba, kasi, hindi lang naman tayo dito nagluluto for the output. Nagluluto din tayo dito for the experience. Right, son? What did I say? Yes, Dad. Not talking to you, huh? What did I say? This is not to the output lang to just experience. Panis ka. Oo, yes, that lang. I like you, my son. So ngayon, sa akin, kung meron kayong magandang itry dito, I guess syempre yung classic. Pero I'm guessing hindi ito yung classic sa ibang tao, di ba? Pero kung gusto nyo medyo mag-eksperimento, dito na kayo. Try nyo itong pusit palaman hipon. Kasi ito, technically, parehas lang naman yan eh, di ba? Ngayon, ito, sobrang basic nitong luto na to. In the sense, ang konti lang ng ingredients niya, di ba? Ang pinaka nagbigay talaga ng flavor dito, aside syempre dun sa pusit natin, is yung kamatis natin. Ngayon, pwede mo pang laruin ng konti yan. Paano? Lagyan mo yan tomato paste habang ginigisa mo yung kamatis. Pwede yun. Damihan mo yung bawang. Diba? Magiging iba rin yung lasa niyan. Diba? Ang punto lang naman dito is, yung body ng sauce niya ay manggagaling sa isang klaseng vegetable matter. Diba? Alisin mo yung 30% na sibuyas mo, palitan mo ng celery. Ang sarap niyan. Tanggalin mo lahat ng sibuyas, palitan mo ng white part ng leeks na medyo similar yung lasa pero mas maanghang siya ng konti. Ang sarap din nun, di ba? The possibilities are endless pare pagdating sa relleno puset and kahit dito sa ating classic. So sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Ako nag-enjoy ako magluto, nag-enjoy din akong kumain at nag-enjoy akong makipag-bonding sa aking anak. Thanks, Dad. Dito ko eh. Dito. O, tita mo, nagalit. Tira mo. Oo. Tira mo, nag-muay tayo. Maraming salamat mga inaanak. Kung lulutuin nyo to, pakitag ako sa mga social media. And kung meron pa kayong naiisip na pwedeng laro, harot, variation, or yung mga nakagisnan nyo, relleno pusit na malayo dito sa mga ginawa natin, paki-comment dyan sa baba or paki-message ako, interested akong malaman yung bagay na yan. Kung ikaw ay nanonood at nakakuha ng value dito sa palabas na to at entertainment, pwede kang mag-subscribe. Kung gusto mo lang, kung ayaw mo walang pilitan, mahal na mahal pa rin kita. At kung matagal ka na nanonood at hindi ka pa rin nakasubscribe, okay lang naman. Pero click mo na yan, di ba? Maraming salamat mga inaanak. Hanggang sa muli. Meron kayo gusto yung paluto sa akin, comment nyo sa baba kasi wala na kami. May sumagot, pre. Smoking? Oh.